Diba, nagpunta na sila ng Laguna, magkasama sila tsaka yung mga kaibigan. Yun, ang sabi. Yun. May lumalabas na naman ang ganyan. Edi parang lumalabas na walang katotohanan. Oo, nabuhayan ang loob ng mga Katniel. At hindi papayag ang mga Katniel fans na magkahiwalay talaga si Daniel at saka si Catherine. Napakatagal na po nilang mga tagahanga ito na nakikipagpatayan para sa kanila talaga. Correct. Kaya lang, may mga kwento nga po kasi na nanggagaling doon sa palibot nila na hindi naaalagaan. Diba? Kumbaga, may mga lumalampas na kwento. May mga butas. Oo. Ika. May mga sumusulpot na kwento na hindi nila inaasahan. Katulad yung, sige, magpakalalim tayo. Yung kwento ng bank book. Oo, kasi nung una kasi may nagkwento sa akin na gano'n na si Mami Men daw, sinabihan daw si Catherine na sabihan mo si DJ na kukunin niya na yung bank book niya sa mother niya. Kasi nga raw, siyempre, nagkaroon ng walang trabaho, di ba? Nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng hindi magandang ang showbiz. Di siyempre, para siguro gusto ni Mami Men siguro na talagang maitabi. Para nga, kung ano ang mangyari sa dalawa, mayroon silang panggastos. Di ba? Kung matuloy na yung kasal o kung ano-ano mangyari. Tapos kasi, mayroon kasi mga balita na kasi ito daw ang pamilya kasi daw nila ni Carla Estrada na nandun ata ang buong pamilya ni Carla. Hindi sa ganito. bahay. Mulat-mula pa naman kahit nung hindi pa sila ganito kaluwag sa buhay. Ang bahay po ni Carla Estrada ay parang isang orphanage. Parang Hospicio de San Jose. Lahat ng lumuluwas mula sa Leyte, talagang sa kanya umuuho. Ang tawag sa umuuho, sa kanya tumitira. Wala tayong magagawa. Clanis At pamilya niya yon. Hindi krimen na mahalin ni Carla ang kanyang pamilya. Kabait. Tama. Yun. Oo. Pagmamagandang loob yon. At saka eto po, wala po kaming alam sa buhay ni Carla Estrada, ni Catherine Bernardo, wala po kaming alam. Pero bakit nakararating po sa amin ang mga kwento na di umano sinasabi ni Mami Min kay Catherine na, ayan, siguro yung boyfriend mo wala ng pera. May driver yung nanay. May driver siya. May driver pa yung mga kapatid. Di ba hatid at sundo? Paano po? Saan nag-uumalpas yung mga kwento na ganyan? Ano po ang malay namin? Di naman namin sila kasama ng 24 oras. Tama, Di ba? Oo. Doon nga tayo magtataka, bakit may mga ganong lumalabas kung wala namang narinig? At saka, yung pinagsimulan na ayaw makasama ni Catherine si Andrea. Blythe, di ba? May pinagmulan niya, may pinag-ugatan ng mga sources yan na nandun lamang po sa kanilang sirkulo, hindi lang maituro kung sino dahil alam nga namang pinagkatiwalaan ka na nga ng source mo, di ba? Ako, bilang manunulat, totoong ganyan. Nay, off the record po ito. Sinusunod ko yun. Oo, siyempre. Hanggang sasabihan ako na, Nay, pwede mo nang ilabas. Saka lang ako magsusulat o magsasalita. Pero kapag pinagkatiwalaan ka ng isang source, hindi mo dapat sirain yan. No betrayal. Dapat hindi ka talaga kakalas doon sa sumpaan na pangako na hindi mo ilalabas hanggat din nila sinasabi na may go signal na. Dapat naman kasi ganun. Betrayal of trust yun eh. Hindi ka na pagkakatiwalaan sa susunod. At saka para walang mapahamak. Kasi wala pang timing. Kasi nasa timing ang lahat-lahat ng pagbubunyag ng mga sikreto eh. At saka sa palagay mo ba, kung sakaring magturo naman ng source ang reporter, aamin ba naman Ang yung source? source? Ay, hindi. Siyempre, matatakot. Deny.